Mapagpalang araw mga kaibigan at katropa, tapos na po ang laban ng ating pambato, current WBO Global Super Bantamweight Champion, Janrel Cuadro Alas Casimero versus Yukinori Oguni. Ang resulta ng kanilang laban ay due to accidental headbutt daw na nangyari ay diniklarang technical draw ang kanilang laban. Kasama din sa fight card si Froilan Saludar na panalo via knockout kontra Kita Kurihara. Nakuha niya ang OPBF Bantamweight title. Vince Paras panalo via split decision versus Kai Ishizawa. Di naman pinalad si Jeyo Santissima na natalo via unanimous decision versus Kinji Fujita. Sa resulta ng laban ng ating Cuadro Alas, nahati ang opinyon sa pagitan ng pro Cuadro Alas at anti Cuadro Alas. Para sa pro Cuadro Alas, may nagsasabing dinaya ang ating pambato at may nagsasabing dapat TKO at hindi technical draw dahil umayaw ang hapon. At may nagsasabing hindi pagod si Champ Cuadro Alas kundi style niya lang yon para lumaban na si Monster ng Japan. Pero sa mga bashers o anti Cuadro Alas katulad na lang ng taga-Kahol ay sobrang tuwa niya at tumira na naman at sinabing semi-retired Oguni outbox Casimero at ended in a technical draw after Casimero headbutt. At sa ibang kritiko naman ng ating pambato, may mga constructive criticism din na sinasabi. Obserbasyon nila ay kailangan ng magpalit ng coach ng ating pambato at gawin na lang assistant coach si Coach Jason Casimero. Kumuha ng tunay na professionals para makatulong sa kanya tulad ng conditioning coach at nutritionist dahil kanilang napansin na madaling naubos ang hangin ni Cuadro Alas o walang stamina. At may mga kritiko ding sobrang harsh ang mga nasasabi na sa kanyang pinakitang laban kontra kay Oguni ay malabong manalo siya sa kay Naoya Inoue at no more Naoya Inoue. At kahit daw kay Luis Neri at Akhmadaliev ay mahihirapan ng manalo ang ating Cuadro Alas. Samantala sa puntong ito ating panoorin ang konting video clips ng kanyang post-fight interview at paki-comment na lang ang inyong opinion kung may basehan ba ang sinasabi ng pro Cuadro Alas at kung may basehan din ba ang sinasabi ng anti Cuadro Alas. At paki-comment na lang din kung ano inyong masasabi sa kanyang post-fight interview. Kung ano man yung decision ng referee, respect po namin yan. Naikot ako sa body mo. Kung sali mo nakuha. Sa body shot, hindi naman ako nasaktan nun. Nag-ano lang ako kasi marami din siyang suntok na ipapatama. So nag-defense ako para hindi ako maano sa kanya, na matamaan ng sulit. Pero alam ko naman kayang-kaya ko yung suntok niya. Pero hinahayaan ko lang siya na susuntok sa akin para pagdating ng panahon kapag may opening siya, kaya kong pasukin yung suntok niya. Dito naman din ako sa kanya kasi isa din siyang champion, ex-champion. So alam ko may kakayahan siya na manalo sa laban namin, pero hindi ko hayaan na manalo siya. Kaya yun, hinahayaan ko lang na susuntok siya sa akin, pero nag-advance ako sa counter punch ko. Ayaw, sa inanin daw ang naitabo din mo karon. Yung sa kay Inoue daw, napag daw kay balak ka mukha. Yun naman talaga yung kasi sabi ko nga nung press con, Inoue is my best friend now. So hopefully na maano na talaga, matuldukan na talaga to yung laging inaano ng mga supporters ko na Naoya. Sabi ko, shit, naano na ako ng pangalan na Naoya, bakit hindi kaya naman ibigay yan kung tutusin. So sa unang round pa daw, sa early rounds pa daw, gusto mo na tapusin daw yung laban kanina? Sa first round pa lang, ako na gusto kong tapusin siya, pero naano ako sa mga tao kasi sobrang daming mga tao nanonood, so baka mabitin na naman yung mga manonood. So gusto ko ipapaano muna yung laban para ma-expose yung laban, so para naman ma-incite din yung mga tao manonood. So yun, kaya ko naman tapusin na isang round yun, pero hinahayaan ko lang na umabot ng matagal na round para naman maganda yung laban na ipapakita. At lalo na sa mga manonood, hindi mabitin. So, yun.